tayo kung ano ng kaganapan ngayon sa anti-corruption rally or itong trillion peso march. Actually, several rallies meron ngayon mga kuya, no? Luneta na talaga namang ang daing tao, talagang pinutakte, no? Dinagsa ng lamok. Lamok pala. Buti hindi langaw. Dinagsa talaga ng lamok ang rally sa Diyos ko po, ano ite. Meron ding rally sa Liwasan, may rally din po sa People Power Monument at doon din sa EDSA Shrine. Kung akong tatanungin yung mga kababayan, ang tamang lugar para 'di ba, lumaban sa mga magnanakaw, korap, inutil at manloloko ay EDSA Shrine pa rin, no? All roads lead to EDSA, not Liwasan, not Rahas Salayman, not Luneta, not People Power Monument. It's EDSA. Not Camp Aguinaldo, not Camara or Commonwealth or House of Representatives compound na So, shout out po sa mga nagrally sa EDSA Shrine kanina, grupo ni Naka Eric nandun na naman. So, shout out po at saka yung ilang mga vloggers nasa tamang lugar kayo, ano? Kaya lang mag-iingat kasi nga tsaka mga atit kuya, ano ba? Tandaan nyo nung nagrally kami nung November, 'di ba? May nag-message kay Agent Morales, ipapatumba siya. Naka-receive kami ng intel noon last year. Nagugulgurin si Agent Morales. So, sinabi nga namin sa kanya na, Sir, huwag kang pumunta dito sa EDSA, kami na lang. Kasi baka ipa-sniper ka. Even Miss Cathy Binag was very careful, no, nung sumasama siya sa amin last year dyan sa EDSA Shrine. Kasi nga, tinitsyempohan ni Miss Cathy Binag na umuulan-ulan, ganon, or masama ang panahon, saka siya pupunta or umaambon para at least kung may sniper man, hindi clear, no, yung kung 'di ba kung babarilin nila yung target, at least may noise sa kanilang lente na yan nga yung ulan, no? So medyo nabablock yung view ng kung sino mang sniper. Meron talaga dyan mga kababayan, maraming naniniktik. Diyos ko, alam na alam namin. Every Friday kami pabalik-balik dyan, may mga kasama kami, even may sumasali pa sa rally namin ng mga intel, naka-civilian, pero mga ano pala, no? Mga alagad ng batas na nagmamanman sa amin noon. So, banta talaga po. Yan ang hindi maintindihan itong mga nagsasayang ng pagod, oras, pera, na kung saan-saan sila nagrarally, pero ang pinaka-threat sa mga adik, sa mafia, sa sindikato, sa mga bangag at sa mga kurakot, EDSA Shrine. Bakit hindi na lang kayo mag-converge lahat dyan? Yan ang tamang lugar. Okay? Hindi kami ihaharas, hindi ikukulong si Channel 167, hindi pagbabantaan ang buhay ni Agent Morales. Even di ba, na pinapahunt talaga. Kasi kami yung mga kilala, at least hindi naman sobrang kilala, pero familiar na kami yung pabalik-balik dyan every Friday. Hindi kami ihaharas, hindi pagbabantaan ang aming buhay, hindi kami tatamnan ng kaso kung hindi sila takot sa lugar na yan. Kasi historical nga po yan. What part of history ang hindi nila naiintindihan? Kaya nga nahahalata namin na yung mga peking Duterte supporters na mga nagsasabing, naku, laos na yung EDSA, naku, wag dyan sa EDSA Shrine, naku, baluarte yan ng dilaw, naku, nakakaumay na dyan, naku, lipas na yan. Kaya namin nahalata yung mga peking Duterte supporter kasi ganyan ang linyahan. Sukang-suka sila sa EDSA, ayaw nila sa EDSA Shrine. So bakit ayaw nyo? Dalawang presidente na ang nasipa ng lugar na yan. Diyan nga nanumpa si Gloria noon. Nung nasipa si Erap. Di ba diyan nanumpa si Gloria? Nung pumalit? Ayaw nyo bang manumpa dyan? Si VP Sara, mukhang ayaw nila So meron silang rally ngayon sa Luneta. Well, yung rally sa Luneta mga kababayan na talaga namang andaing tao, no? Talagang dinagsa ng lamok at langaw, ay maagang nag-uwian. Even yung anong oras na? Lagpas alas 6 na, no? Kaninang alas 5 ng hapon, oras sa Pilipinas, ay nag-uwian na rin ang mga nagrally sa People Power Monument. I think yung iba dyan galing din sa Luneta na sabi 3,000 raw. Diyos ko, pagtatawanan kayo ng iglesia. Hindi yun na-achieve yung dami ng iglesia. I mean, kung magrarally kayo, this is about corruption, di ba? Dinamay pa nga si VP Sara nitong rally ng makakaliwa sa Luneta at saka ng mga kakamping. No? Kumbaga hindi lang si Marcos Jr. kuno ang may mga pa-effigy na mga kababayan, may mga props, meron pa nga silang mga mga maskara ng buhaya, ginastusan ng bonggang-bongga ang rally. Marami ng datong. Pagka ganyan ang rally na parang binadgetan at ang motivation sa tao para sumama ay bayad,
walang mangyayari. Kung totoong, may artista pa si Catriona Gray, nandun daw kanina, di ba? Nagyayayaw si Catriona, bakit daw nakakabingi ang katahimikan? Yan yung mga kasama at kaharap mo sa rally, Catriona, na mga kakamping, yan ang tahimik. Hindi naman, ang maingay ngayon, ang totoong oposisyon, ang totoong kumukontra ngayon sa Ngiwi administration ay mga DDS. Nabibingi ka sa katahimikan, Catriona, dahil hanapin ko si Catriona. Ay, nakakaloka talaga. Dali lang po ha. Kaya tinatawag na comedy ang rally ngayong araw. Sayang. I mean, nakakalungkot, no, na it's supposed to be a symbolic day for the Filipinos dahil nga ang tinitingala nating bayani na si Gat Andres Bonifacio ay araw niya to. Symbol ito. Between Rizal, na isa ring national hero, and Bonifacio, it was Bonifacio yung laban kong laban, sugod kong sugod, kagat kong kagat. Hindi ngak-ngak. Okay? Nagkakanda parang pinupunit na yero na. Teka, hanapin ko si Catriona para makita ko sa inyo. Mapakita ko sa inyo kung anong eksena niya today. Ngumangaw nga si Catriona. Dali ha. Ang mali kasi ang diskarte. Maling-mali talaga. Hindi naman kami expert, di ba? But at least we did our part. Sana may na-inspire sa ginawa namin. Marami naman, sunod-sunod na yung mga rally, di ba? September 21, and then itong November 16 to 18. And then, another chika yan, yung November 16 to 18. Chika ko na lang sa Princess Maui too. And then ito nga pong rally ngayong November 30. Kailan ang susunod? Disyembre na bukas dyan sa Pilipinas, tama? So anong mangyayari? Wala na, focus ng tao sa pag-celebrate ng holidays. Total, mamimili pa tayo sa halagang 500 panghanda sa Pasko, di ba? Pagkasyahin na lang daw ang 500. Oo, okay lang na mahirap ang buhay. Matuto tayo maghigpit ng sinturon, sabi ng DTI. Pakinggan muna natin si Catriona. Alam mo, Catriona, despite your beauty, your wit, your title as Miss Universe, nabawasan talaga ang aking pagtingin kay Catriona, no? Kasi itong mahirap, may kulay kasi ang bawat isa. So, kakamping kasi si Catriona, so nawalan ng bilib sa kanya ang mga DDS. Tama? Sayang, Catriona, kasi wala. Lalo pa ikaw, tawag dyan, half Australian, so parang hindi namin maramdaman. Although nagtagalog naman si Catriona, okay, and meaningful naman ang sinasabi, pero wala. May prejudice na kami sa'yo, Catriona. Kakamping ka eh. Hindi. Lumalabas ka lang yata for talent fee. And, kayo mga kakamping, ha? Kayo makakaliwa, mukhang motivated naman kayo ng pera. Kung gusto nyo talaga, again mga kababayan ha, kung gusto talaga nitong mga kakamping, even ng mga kaliwa na matapos ng paghihirap ng mga Pilipino, doon kayo sa tamang lugar. Mukha kayong nilangaw sa luneta. Hinahangad nyo, no? Parang feeling ninyo siguro, very much influential kayo, lalo may mga kasama kayong artista, maraming followers sa social media. Feeling nyo, mapupuno nyo ang luneta. What happened now? Kung naka-3,000 kayo, ay talagang aalog-alog pa rin kayo. Let's listen to Catriona nga, kung tolerable. Ilang baha pa, ilang scandal pa, ilang nakanapondo pa, before we finally say, tama na! Today, we demand action to the Ombudsman. File the cases now! To the senators, suspend the senators implicated! And to the Congress, pass the anti-political dynasty bill! Because power should not be inherited. It should be earned through service of the people. She has a point. She has a point, mga tat kuya. Tama. Pero script mukhang may nag-provide ng sasabihin niya. Pinasok na yung anti-dynasty bill. Again, so far mga tat kuya, ang pinaka-exposed na involved sa corruption ay ang lower house. Tama? Mga kongresista na nakinabang sa flood control projects.
Kasi baluarte nila yung mga probinsya, bayan-bayan, ganyan, di ba? Mostly are congressmen. Senador, kasi ang kongresista 300 mahigit, ang dami, di ba? Yung mga kakontrata ng kontratista, mga kasabwat ng DPWH, even COA, even mga bangko kung saan i-deposit ang pera or i-withdraw. Oh, mga buhaya sa lower house. Pero Senado pa rin ang pinag-iinitan. Ay kasama nga si Jinggoy kanina sa tinatarget nila, si Villanueva, pati yata si Senator Bongo, balak na rin. No? Ay si Risa. Kasali ba? Si Risa ang daming insertion na. Maganda naman yung hamon ni Catriona. Kaya lang are you, nag-ano ka ba, Catriona? Pinapractice mo or ginagawa mo ba or dinidevelop mo ba ang iyong critical thinking skills? Sino sa tingin mo ang mastermind ng corruption na ito? Sino ang utak nito? Or sino ang pinakadapat sisihin kung hindi man siya ang utak? Siyempre, ang pinakamataas na politiko sa Pilipinas. Bakit nangyayari sa administrasyon mo ito? Ay ang pautot nila, hindi nangyayari mo na ito sa panahon ni Duterte. Kaya iimbestigahan namin simula 2016. Ba't hindi nyo pa gawing 2010? Panahon pa ni Ngoy-Ngoy. Kung talagang gusto nyo kung gusto nyo mag-backtrack sa korupsyon. Ba't hindi pa hanggang sa panahon ni Cory kung gusto nyo talaga? Kung gusto nyo magsayang ng panahon. Right now, ang mga biktima ng baha, ang mga nagkandamatay sa baha at kalamidad, ay yung mga Pilipino, okay, na nabiktima ng mga sira-sira or maybe wala talagang flood control sa panahon ni Ngiwi. Yung tipong may mga inaprubahang kontrata simula 2022. Hindi ganito katindi ang baha panahon ni Tatay Digong. Tama? Ngayon lang nangyari to. Puro nakaw kasi. Puro ghost projects. So, nag-iisip ba si Catriona, mga ating? Na, teka, sino ang promotor? Nagsalita na si Zaldico. Okay? Pinangalanan niya si Ngiwi at si Tambaloslos. Tapos ang gusto mo lang makulong, senador. Tapos ang gusto mong mangyari, ang congressman mag-submit lang ng anti-dynasty bill? Wala kang sinabing, parang wala siyang sinabing, ikulong din ang mga kongresista. Alam niyo kung bakit niya tinatarget or bakit tinatarget ng mga kakamping ang mga senador? Kailangan mabawasan yung mga senador na boboto ng no sa impeachment ni VP Sara. Yan ang tama mga kababayan. Pwedeng yan, no? Anyway, kaya target nila ang mga senador eh. Ayan, mamaya natin pag-usapan si John Vic. Si Laila de Lima, nandyan din sa rally. Naku Laila de Lima ha, pinatatahimik ngayon ang mga ang mga bumabatikos. Ingat ka sa pagbatikos, no? Okay. Nga pala yung rally sa EDSA kanina. Ito yung update. Teka lang. Okay. Sandali lang po ha. Mag-mute lang ako ng aking notification para hindi maabala ang aking live. Okay. Huwag muna kayo mag-chat mga ating. At ako ay naka-live ngayon. X ko lang muna sila mga ating kuya. Ay, ba't hindi nyo nakikita? Okay. Sandali ha. Nasaan ka na, John Vic? Okay, Maricar pala tayo nakatingin. Sige. Ayan. Sorry babies, walang matinong pics na makuha yung bubwit natin dun sa EDSA. Busy raw kasi, what the heck? Dali. Ayan, isa pa rin yung nakangiwi. Ngiwi rin, nating. Na-stroke naman daw yan. Pero, na-stroke ka na nga, parang, mukhang makakaliwa to, no? Makakaliwa ba yan? Sino nga yun? Si Percy? Nagsipasok na raw sa malls yung supposedly nasa EDSA na participants. May sale daw kasi. Yes!
Tanda ko nung nag-rally kami last year, ang daing sale. Nakabili nga ako ng maleta eh. After ko makabili, nag-travel na ako pupuntang Japan. Kaya nainggit si Libag Chongkili, model ng Chongke na Kabechi. Escabeche. Ang dami nga naman talagang sale. Siyempre, November 30, di ba? Lumabas, nagbigay na ng bonuses, 13th month pay, no? Christmas bonus, 13th month pay, what else? Payday, right? Kasi katapusan ng Nobyembre, marami talagang sale. So, what happened really? Anyway, nandito rin pinost din ni Maricar yung, ang daming, anong oras to? 2:30 p.m. Diyos ko po, wala pang 3:00 ng hapon, wala nang tao sa Luneta. Wow, ang dami nga naman. Ba't malinis na? Diyos me, yung garapon. Ito, marami-rami. Siguro feeling ko, kung mag-estimate mga kababayan, ang tao sa rally na ito ay nasa 1,000. Pero ang sabi daw, 3,000 daw ito. Anong oras ito? 2:00. 2:00 ng hapon. O, ganyan karami. May allowance pa nga. Feeling ko wala pang 1,000 yan. Bakit hindi dumami yung rally sa mga ate at kuya, sa Luneta? Kasi ang sabi nila, bawal daw ang mga DDS. Tama yung sabi nila? Bawal din daw ang mga loyalista. Exclusive rally daw yan ng mga kakamping and of course, makakaliwa. So, masisipa nyo singiwi sa ganyang dami. And then pagdating ng 2:30, kainitan na yun, mainit na yun, no? 3:00, lalo na, parang sobrang init na nga nun. 2:30, after 30 minutes, ng show. O baka naglakad na sila papuntang People Power Monument kasi may continuation. Ang alam ko, yung iba, ating palipat-lipat. I have nothing against the kakampinks, no? But pagod kayo, right? Ba't hindi na lang kayo mag-concentrate sa isang lugar at walang uwian hanggat hindi bumababa yung gusto nyong bumaba? Ay gusto nyong isama si VP Sara eh. Ang ganda nga ng nyo, no? Parang maraming pwedeng sumali sa inyo kasi biro nyo yon. Hindi lang singiwi ang target nyo. Kung may mga anti-Sara or anti-Duterte, sasama sa inyo. Okay? Kahit nga pinagsisigawan nyo na si VP Sara ay kasama sa gusto nyong bumaba. Kung hindi nyo pinagbawalan ang mga Duterte supporters, baka sumama rin yan sa inyo sa Luneta. Mukhang hindi rin kayo nag-invite ng religious groups. Dapat in-invite nyo rin ang iglesia. Ilan kaya sa iglesia ni Cristo ang kakampinks, no? Meron kayang kakamping? Sir, meron yan. No? Konti lang siguro, no? Yan? Kasi ang palagay ko mga kababayan, motivated by money ang kanilang rally. May gumastos. Kasi, teka, nasaan na ba yung... May mga pa-props eh. Ito, parang sa Luneta ito, hindi naman to sa EDSA. Tingnan nyo. Ayan, may mga props. May effigy pa nga sila kanina eh. Pinagpapapalakol nila yung effigy ni Marcos Jr. at kasama rin yata yung effigy ni VP Sara. So leftist, makakaliwa, no? May pa-chant-chant pa, may ano sila, may sinisiko sila. Well, wag nga talaga kayong sasama dyan, mga ating. Kung kayo Duterte supporter, kung kayo, kahit hindi kayo Duterte supporter, kung mahal nyo ang Pilipinas, huwag kayo sumama dito, rally na makakaliwa. Abay, may mga maskara pa ng buhaya, mga ating, may props, ginastusan, may pa-effigy, ganyan-ganyan. And then, hindi na nga inabot ng hapon, uwian na. Paano nyo mapapababa ang gusto nyong matanggal sa pwesto na kurakot or dahilan kung bakit
nanakaw ang pera ng Pilipinas, trillion. Ito yung trillion peso march. Tapos what the heck? Nagsasayang kayo ng pagod. Tama? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.